Malinaw din na nauunawaan ni Muncio ang sarili niyang posisyon, ngunit para sa kanya, hindi iyon ganoon kahalaga dahil nagtatrabaho sa pagbabangko, marami na siyang nakitang mayayamang lalaki, mukha silang matatagumpay at kagalang-galang, ngunit sa pribadong buhay, halos wala sa kanila ang tunay na tapat, kahit ang pinakamabubuting mayayamang lalaki ay kadalasang may nakapaligid na hindi bababa sa 3 babae. Sa huli, binabago talaga ng kapaligiran ng tao habang nakatayo sa tabi ng malaking bintana, tahimik na pinagmasdan ni Mong Shio ang nakasisilaw na lungsod sa labas, tila malalim ang iniisip, lumapit ako at dahan-daang nagtanong, ano ang iniisip mo? Tiningnan niya ang maningning na skyline at tahimik na sumagot, napakasagana ng lungsod na ito, ngunit ang mga ordinaryong tao ay maaaring magpakapagod sa buong buhay nila at hindi pa rin mararamdaman na belong sila rito. Bahagya akong ngumiti, napakasagana nga ng Shenzhen, ngunit sa totoo lang, para itong isang high-class na puta, kung mahirap ka, mamaliitin ka nito, ngunit kung mayaman ka, ipararanas nito sa iyo ang bawat marangyang bagay na may isip mo. Tiningnan ako ni Mong Shu nang walang magawa, ang magandang atmosfera na binuo niya ay agad na naglaho dahil sa aking prangkang mga salita. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi ko, marahang sumandal sa aking dibdib habang malambot na ipinupulupot ang kanyang mga braso sa aking baywang. Ang kanyang katawan ay may taglay na banayad at eleganteng bango na likas na nagpukaw ng ilang emosyon sa loob ko. Ibinaba ko ng kaunti ang aking ulo at nagtanong, ano ang masasabi mo sa bahay na ito? Tahimik siyang sumagot, napakaganda, parang isang pangarap, ang isang katulad ko ay maaaring magtrabaho sa buong buhay niya ngunit hindi pa rin makakayanan ng ganitong lugar. Kalmado kong sinabi, kung gayon, manatili ka rito simula ngayon, kung kaya mong manatili sa tabi ko sa loob ng 3 taon, ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito. Sa sandaling marinig niya yon, agad na bumilis ng husto ang tibok ng kanyang puso, isang pangungusap lamang mula sa lalaking nasa harap niya ay maaari ng tuluyang magbago ng kanyang tadhana magpakailanman, hindi na niya muling kakailanganing magpakahirap sa dambuhalang lungsod na ito para lamang mabuhay, hindi na niya muling kakailanganing magtrabaho ng ilang dekada para lamang makabili ng isang ordinaryong apartment. Nang hapon na, kaming dalawa ay nagpahinga muna sandali bago ako dahan-daang bumangon at nag-inat, halika na, kain na tayo, pagkatapos ay tiningnan ko siya ng may kahulugan at ngumiti, siguro dapat tayong kumain ng isang bagay na masustansya, nag-aalala ako na baka masyado kang napagod. Agad na namula muli ang mga pisngi ni Meng Shiu, maya-maya pa, nagpalit na kaming dalawa ng damit at dahan-daang nagmaneho palabas ng magkasama. Sa wakas, hindi na napigilan ni Meng Shiu na itanong ang isang tanong na matagal na niyang kinikimkim, Kuya Go, bukod sa akin, ilang babae pa ba ang mayroon ka? Casual akong sumagot, wala, sa ngayon, ikaw lang. Nang marinig ang sagot na iyon, talagang natigilan siya. Noong una ay ipinagpalagay niya na mayroon ng ilang babae sa paligid ko at nag-aalala na nga siya kung paano siya makikipagkumpetensya sa kanila. Hindi niya inaasahan na wala pala talaga akong ibang kasama. Ang totoo, labis siyang nagulat doon. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang bigat sa kanyang puso, hindi naman talaga selos, maikling panahon pa lamang silang nagkakakilala, ngunit may kung ano rito na nakaapekto sa kanyang emosyon. Nang gabi ring iyon, habang nasa banyo ako, palihim siyang naghanap ng mga bagay sa kanyang telepono, tulad ng kung paano pasasayahin ang iyong kasintahan at isandaang masasarap na pagkain na gusto ng mga lalaki, lumilitaw na nakabili na siya ng mga ganoong uri ng libro noon ngunit hindi niya seryosong pinag-aralan dahil palagi siyang abala sa trabaho, ngunit ngayon, bigla niyang naramdaman na napakahalaga ng mga bagay na iyon. Sa kanyang isip, matatag niyang pinaniniwalaan ng isang bagay, walang lalaki na tunay na may ayos sa mga malalambot at maalagang babae. Ang mga babaeng tinatawag ng mga tao na green tea girls ay hindi naman pala masama sa lahat ng pagkakataon. Ang mga tinatawag na mabubuting kapatid na babae ay palaging nagmamalasakit sa isang lalaki, mainit na nag-aalala kung siya ba ay giniginaw o napapagod, nirerespeto ang kanyang mga opinyon sa lahat ng bagay, at patuloy na ipinararamdam na siya ay pinahahalagahan. Sinong lalaki ang hindi mag-e-enjoy sa ganoong pakiramdam? Kahit ako, sa totoo lang, ay hindi ito may kakaila. Nang gabi ring yun, habang nakahiga sa tabi ko, bigla akong niyakap ng mahigpit ni Mang Shio at mahinang bang ulong, kung magkaroon ka man ng ibang babae sa hinaharap, maaari bang huwag mo akong iwan? Gusto ko lang naman natili sa piling mo. Kasabay ng kanyang malambing na tinig, kaawa-awang ekspresyon, at mapunggay na mga mata, halos walang lalaki ang makatatanggi sa ganoong uri ng alindog. Sa totoo lang, bahagya akong nagulat sa lalim ng kanyang mga iniisip, ngunit ibinigay na niya sa akin ang kanyang unang pagkakataon hanggat hindi siya gumagawa ng malalaking pagkakamali, natural na hindi ko siya tritratuhin ng masama. Dahan-dahan kong hinawakan ng kanyang buhok at kalmadong sinabi, basta't manatili kang masunurin at hindi gumagawa ng pagkakamali, hindi kita iiwan. Nang marinig yun, agad siyang umiti ng maliwanag at niyakap ako ng mas mahigpit, salamat, Kuya Gu, ikaw ang pinakamabait, Kuya Gu. Nang bumalik kami sa hotel ng gabing iyon, naging mas natural na ang atmosfera sa pagitan naming dalawa, dahil may karanasan na mula rito, ang ikalawang yugto sa pagitan namin ay naging mas matindi kaysa sa una, at maging si Ming Shio mismo ay tila hindi na ganoon kinerbyo sa pagkakataong ito. Kinaumagahan, nang magising ako, pumasok na siya sa trabaho, ang aking telepono ay naglalaman pa ng ilang matatamis na mensahe na ipinadala niya bago umalis. Sa totoo lang, hindi pa ako ganap na sanay sa bagong marangyang pamumuhay na ito, walang trabaho, walang alarm clock, walang stress, maaari akong matulog kailan ko man gusto at gawin ang anumang nais ko. Kahit ngayon, ang lahat ay parang hindi totoo para sa akin, tila ba isang pangarap.
Pagkatapos, bigla kong nalaala ang isang bagay. Sa katunayan, ito ay isang perpektong pagkakataon upang masiyasat ang mga skyscraper na binili ko. Naglabas ako ng 30 bilyong yuan para sa kambal na tore na iyon. Magiging katawa-tawa naman kung hindi ko man lang ito titingnan ng maayos. Ang mga tore ay maringal na nakatayo sa tabi ng ilog Huangfu na tila umaabot diretso sa mga ulap.